Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Inumpisan ng silaban ang mga kahoy sa paanan ng matanda at unti-unti itong lumalaki. Hanggang sa naabot na ang matandang Tunchito ng apoy. Ermeng! Ermeng! Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Tapinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang Lito. Sa pagkakaalala ko ay gera noon simula nung ipinatupad ang martial law sa Pilipinas ng dating Pangulong Marcos. Marami ang nag-aklas. Marami din ang umakyat na taga Maynila sa mga bundok upang magplano ng rebelyon. Isa na ako doon sa napasama at umanib sa mga rebelde. Nakilala ko noon si Commander Putol na kilalang matapang kahit wala na ang kaliwang kamay dahil sa matagal na napakikipagbaka kahit na noong hindi pa ipinapatupad ang martial law. Kung saan-saan kami napuntang kabundukan hanggang sa napadpad kami sa probinsya ng Masbate. Ang Masbate ay may iba't ibang dialekto, gawa ng malapit lang ito sa mga probinsya ng Cebu, Iloilo, Antique at iba pa. Iba-iba rin ang kultura, lalo na ang mga pamahiin o kwentong bayan. Napadpad kami sa bayan ng Milagros. Mga 33 kilometro ang layo sa Kapitolyo ng Masbate dahil na rin sa agresibong pagtugis sa amin ng mga sundalo. Sa bayang iyon ay may mga naririnig na kaming mga kwentong bayan na kesyo marami daw ang mga maligno o aswang na pumapatay ng mga rebelde. Pero dahil mga rebelde kami ay hindi kami naniniwala sa mga kwentong ganoon. Mas higit kaming alerto sa mga sundalong palaging nakasunod sa amin. Isa pa, sanay na kami sa bundok at wala pa kaming naeengkwentrong mga maligno o aswang man lang. Habang tahimik kaming naglalakad sa masukal na daan, ay may isa kaming kasamahan na nakakita ng taniman ng mga kalamansi. Ibig sabihin ay may malapit lang na bahay doon. Kaya naman ay nag-utos ang aming commander na maghanap ng may umuusok, indikasyon na may malapit na ngang bahay. Dahil simula kanina ay puro pastoral o hasyenda ang nadadaanan namin. Hanggang sa, "Commander! Commander!" Nagsisisigaw ang isa sa aming kasamahan. "Commander! Commander! Dito! 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 Dito may bahay!" Agad na nagsenyas ang commander namin na magtipon agad at puntahan ang nakitang bahay. Nasa dulo lang ito ng taniman ng kalamansi at pagkakita namin ay hindi naman ito kalakihan, pero nagmatsyag muna kami bilang pag-iingat na din kung sakaling may makitang kaaway sa bahay na iyon. Pero sa awa ng Diyos ay wala naman. Nadatnan namin ang nag-iisang matandang lalaki na tila nagpapakain ng mga alaga niyang manok. Lumapit muna ang commander namin upang kausapin ang matanda. Hindi man namin naririnig ang usapan nila, pero bakas sa mukha ang pagtataka ng commander namin hanggang sa tinapik ito ng matanda sa braso.
Kaagad namang sumulyap sa amin si Commander Putol. Ibig sabihin ay lumapit na kami. Nasa 30 kaming miyembro, kasama na ang commander, kaya naman ang iba ay hindi na nakapasok ng bahay. Pinakain kami ng kamote ng matanda. Ngunit, nagtataka kaming lahat dahil kada isang kamote ay nilalagyan niya ng katas ng kalamansi. Bago pa man kami magtanong kung bakit, ay nagsalita na itong matandang lalaki na nagngangalang Conchito. Pasensya na kayo mga iho ha. Naninigurado lang ako na hindi ako mapapahama kung ang mga hayop kong alaga rito. Kahapon kasi ay halos maubos ang 8 kong alagang baka dahil sa aswang na pumarito sa bahay ko. Nagpakilala ring rebelde, pero nang nilagyan ko ng kalamansi ang pagkain niya, ay bigla na lang tinanggihan ang pagkain na ibinigay ko. Pagpapaliwanag ng matandang Conchito. Naisip ko na kaya siguro ang mga baka na lang ang tinangay o pinatay dahil sa hindi nakuha si tandang Conchito ng sinasabing aswang. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa kwento ni Conchito dahil wala pa akong nakikitang aswang sa tanang buhay ko. Maging ang mga kasamahan ko ay hindi rin naniniwala sa kwento ng matanda, kung kaya naman ay nagsipagtulog na ang iba sa amin. Ang iba naman ay naatasang magmatsyag sa labas ng bahay. Subalit itong matanda ay mapilit na siya na lang daw ang magbabantay sa amin. Binulungan pa ako ni Commander na bantayan daw ng maigi ang matanda. Alam ko sa sarili ko na wala ring tiwala ang commander namin sa matanda kaya palihim niya akong inutusan. Nasa gilid lang ako ng pintuan nakapwesto. Malamlam ang ilaw na nagmumula sa gasera. Alam kong ang iba naming kasamahan ay hindi nakakatulog, bagamat nakikita kong nakapikit na ang mga mata nila. Sa tansya ko ay mag-aalauna na ng madaling araw. Si Conchito ay nasa labas lang ng bahay. Nakita ko na meron siyang hawak na 3 babasaging baso na may lamang tigi-1 kalamansi. Natawa na lang ako sapagkat naniniwala pa rin itong matandang ito na may aswang. Sumapit ang umaga. Wala namang masamang nangyari. Tahimik lang ang gabi namin. Subalit pagsapit ng tanghali ay nagsimulang magkagulo ang ilan sa amin. Nawawala pala ang 5 naming kasamahan, ngunit nagtataka kami dahil ang 5 nawawala ay hindi naman lumabas ng bahay. Kahit naman na rebelde lamang kami, ay tinuruan naman kami ng commander namin na dapat ay mag-aabiso kami kapag mapapalayo kami sa pulutong. Ang sabi ng iba ay simula umaga ay hindi na nila nasilayan ang 5 ito. Sila iyong natutulog lamang sa kabilang silid na ipinahiram ng matanda. Paalis na sana kami ng mga oras na yun, pero hanggat hindi pa namin nahahanap ang 5 naming kasamahan ay maaantala ang pag-alis namin sa lugar na iyon. Nagagalit na ang aming commander at pinaghahampas niya ng hawak niyang baril ang mga miyembrong unang nakadiskubreng nawawala na ang 5 kasamahan namin umaga pa lang. Sumabat naman ang matanda at sinabing doon muna kami magpalipas ng gabi. Naghain ito ng nilagang baka dahil sabi niya ay napilay daw ang isa sa mga baka niya. Nagmistulang piyesta ang gabing iyon. Punong-puno ang lamesa ng iba't ibang uri ng luto ng karne. At dahil na rin sa pagod sa paghahanap sa mga nawawala naming kasamahan, ay hindi na namin pinalampas ang masasarap na nakahain sa mesa. Samantalang ang commander naman namin ay hindi man lang tumikim ng kahit na anong pagkain. Siguro ay iniisip pa rin niya ang mga nawawala naming kasamahan.
Sa bagay ay hindi ko rin siya masisisi sapagkat ang 5 ito ay ang pundasyon ng grupo namin. Ang isa dito ay ang batikan sa pag-iispiya sa mga kalaban at ang isa naman ay ang tinatawag naming komunikado. Batikan sa lahat ng aspeto ng komunikasyon. Halos maduwal na ako sa pagkain, sa pagkabusog, pero hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ko pa rin tantanan ang pagkain. Iniisip ko kung dahil ba sa gutom lang ako o talagang masarap lang ang pagkakaluto ng matanda. Pero ang isa kong ipinagtaka, bakit wala man lang inilabas na kalamansi ang matanda? Ni wala man lang mga babasaging bagay sa lamesa. Puro mga pinaglumaang gamit na gawa sa manipis na metal ang naroroon. Ngayon ko lang napansin na ang iba pa nga ay kalawangin na. Siguro ay dala ng gutom kaya hindi na namin ito napansin. Tatang, pahingi naman po ng kalamansi. Pangtanggalan sa lang. Ani pa ng isa kong kasamahan. Sinabi naman ng matanda na naubusan na siya ng kalamansi at kukuha pa raw siya doon sa taniman. Hindi na nag-abala pa ang kasamahan kong nanghihingi. Nakita kong mabibigat ang hakbang ng commander namin papunta sa pwesto namin at may daladala itong kalamansi. Oh, eto, kalamansi. Katasan nyo yan. Ilagay nyo dyan sa mga pinagkainan yung karne. Utos ng commander namin. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ng commander namin at parang natauhan din kami. Pagkalagay namin ng katas ng kalamansi sa nakahain ay gusto na naming ilabas lahat ng aming kinain. Inuukod ang mga karneng nakahain. Hindi na napigilan ng iba ang masuka habang si Commander Putol ay galit na tinanong si Tandang Conchito. Hoy tanda, itong mga karneng to, itong mga nakahain dito, mga tauhan ko to, di ba? Sumagot ka! Pasinghal na sabi ng aming commander, sabay tutok ng baril sa matanda. Wala po akong alam. Hindi ko po alam kung nasaan yung mga kasama nyo. Baka po tinangay sila ng mga aswang. Sinungaling! Habang malakas na ipinukpok ni Commander Putol ang ulunan ng baril sa ulo ng matanda. Halos mangisay ito sa kinauupuan habang tumutulo ang dugo na nanggagaling sa ulo niya. Sinabi ng commander namin na ang matanda ay espiya ng mga sundalo at panlilin lang lamang ang sinasabing aswang na pumapatay sa mga rebelde. Ang matanda ang pumatay sa mga kasamahan namin pero hindi patukoy kung paanong klaseng pagpatay ang ginawa niya. Kahit isa sa amin ay hindi man lang nakaramdam ng pagdududa agad. Pero ang mga karneng aming nilantakan ay ang aming sariling mga kasamahan. Sinabi niya sa amin kung paano niya ito lahat nalaman. At ito ang sinabi ni Commander sa amin. Noong una pa lang daw ay nagduda na ang aming commander dahil nang mapadako siya sa likod bahay ay may nakita siyang mga maliliit na kubo. Bawat kubo ay may mga samot-saring damit. Ang mga nandoon kasama na ang mga damit ng kasamahan namin. Nagtanong ako sa commander namin kung bakit niya nilagyan ang mga karne ng kalamansi gayong hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Sinagot niya lang kami na wala naman daw mawawala kung susubukan. At ayun nga, tama ang hinala niya. Sa pagkakatanda ko noon ay mag-aalas 7 na ng gabi nang itinali namin ang matanda sa puno ng mangga na nasa bakuran ng bahay. Inambakan namin ng maraming kahoy na nakuha namin sa kusina ng matanda. Tamang-tama ang naipon nitong pinagputol-putol na troso, pangsunog sa kanya. 5 buhay ang kinuha niya, kaya naman buhay lang ang kapalit. Hindi na namin inisip kung anong klaseng nilalang pa ang matandang ito.
Sa isipan namin ay kung aswang nga ito, ay kanina pa ito nakipagbuno sa amin. Sinasabi nga ng commander namin na kahit pa demonyo ang kaharap namin, ay haharapin namin ito ng lakas loob. Nakikiusap ang matanda na pakawalan na lang namin siya at ituturo daw niya ang maliit na unit ng sundalo na nakaabang lang sa amin sa hindi kalayuan sa lugar kung nasaan kami ngayon. Pero hindi pumayag ang commander namin at desidido talaga itong sunukin ang matanda. Kahit ako man noong mga panahong iyon ay gustong gusto ko rin itiwakal ang buhay ng matanda. Inumpisan ng silaban ang mga kahoy sa paanan ng matanda at unti-unti itong lumalaki. Hanggang sa naabot na ang matandang Ponchito ng apoy. Ermeng! Ermeng! Tanging sigaw ng matanda habang tinitingnan namin itong nasusunog sa nagngangalit na apoy. Nagtataka man kami kung sino ang tinatawag nito, pero wala na kaming pakialam pa. Bago pa man nawala ng buhay ang tandang Ponchito, ay may mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Marami ito na nagpapaikot-ikot sa sentro kung nasaan nakatali ang matanda. Hindi na namin ito pinansin, bagkus ay sinunog din namin ang bahay ng matanda. Isa lang ito sa maraming kwento ko noong umanib ako sa mga rebelde noong mga panahong iyon. Muli, ito po si Lito at ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!